Pagpalang araw sa inyong lahat, aking mga kasama. Ako si Angelica May P. Roberto. Aking ibabahagi sa inyo ang nilalaman ng ika-9 na kabanata na pinamagatang si Pilato. Bago ko ibahagi sa inyo ang nilalaman ng ika-9 na kabanata na pinamagatang si Pilato, tayo muna ay magbalik-aral sa kasaysayan ng El Filibusterismo. Ang El Filibusterismo ay sinulat ni Dr. Jose Rizal bilang kasunod na kanyang naunang nobela na Noli Me Tangere. Isinumulan niya itong sulat noong taong 18 at 87, na kung saan nailambag niya ito noong Setyembre taong 18 at 91. Alam niyo ba na maraming pinagdaanan si Dr. Jose Rizal bago maging matagumpay ang pagsulat niya ng nobelang El Filibusterismo? Isa rito nung nasa loob pa siya ng bansa. Napatid niya na hindi magiging matagumpay ang kanyang nobela kung mananatili pa siya sa loob ng bansang Pilipinas. Dahil masasabi na hindi siya ligtas doon sa loob. Bakit? Dahil maraming pagbabanta ang kanyang natatanggap. Kaya siya ay lumabas ng bansa noong 18 at 88. Kaso, kahit na nasa labas siya, hindi pa rin siya nakaligtas sa mapait na karanasan. Nung nasa labas siya ng bansa, nahirapan pa rin siya magsulat ng nobelang El Filibusterismo dahil sa kakulangan sa pondo. Pero may tumulong naman sa kanya si Valentin Ventura. Nagpadala siya ng kabuoang pera para mailambag ni Dr. Jose Rizal ang nasabing akda. Ang nobelang El Filibusterismo ay itinuturing nobelang politikal na kung saan inihandog ni Dr. Jose Rizal ang nobela sa tatlong paring martir na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. Ang El Filibusterismo ay kanyang isinulat upang gisingin ang mga isip at puso ng mga Pilipino sa pang-aabuso ng mga Kastila sa bansang Pilipinas, na kung saan ang resulta, naging uhaw naman ng mga Pilipino sa kalayaan. Ngayon, tapos na tayo magbalik-aral sa kasaysayan ng El Filibusterismo. Tayo naman ay alamin na ang nilalaman ng ika-9 na kabanata na pinamagatang si Pilato. Tayo ay magsimula sa mga tauhan. Sino-sino nga ba ang gumanap sa kabanata? Una, si Tandang Celo, ang ama ni Cabezang Tales at lolo ni Huli. Siya ay naging pipi. Pangalawa, si Cabezang Tales, anak ni Tandang Celo at ama ni Huli. Siya ay naghahangad ng karapatan sa pagmamay-ari ng lupaing sinasaka na inaakin ng mga fraile. Pangatlo, si Huli, anak ni Cabezang Tales, kasintahan ni Basilio, alipin ni Hermano Pensyang. Sunod si Basilio, kasintahan ni Huli, ang mag-aaral ng medisina. Padre Clemente, naghugas kamay nang marinig ang balita. Inaangkin ng lupain ni Cabezang Tales at ang panghuli ay si Teniente ng Guardia Civil. Tayo na may dumako sa mga talasalitaan na maaari nating makita o mahanap sa kabanata. Una, nagkibit balikat, nagsawalang bahala, walang pakialam, samsamin, pagkumpiska, nag-antanda, nagsangalan ng ama, matubos, iligtas, tagpuan, sa bayan kung saan naninirhan ang pamilya ni Cabezang Tales. Tayo naman ay dumako sa buod. Ang gayong kasawian na nangyari ay kumalat sa bayan. Ang ilan ay naawa at ang iba naman ay nagkibit balikat. Walang may kasalanan sa pangyayaring iyon at ang sino may walang masisisi. Ang tenyente ng Guardia Civil ay tumanggap ng utos sa samsamin ng lahat ng armas at ito ay kanyang itinupad sapagkat tungkulin lamang niya ito. Nang dinukot si Tales ng mga tulisan, nilusob niya ang mga puok na pinagtataguan ng mga tulisan at pumuli ng 5 o 6 na kanyang pinaghihinalaan. Nang nalaman ni Padre Clemente at tagapangasiwa ng mga praile ang balita, agad itong naghugas kamay. Sinabi niya na wala siyang kasalanan sa nangyari kay Cabezang Tales. Sumunod lamang siya sa batas sapagkat ang pagsunod daw sa batas ay dapat lang gawin. Ngunit ang pare na ito ay may tinatagong masamang intensyon. Nais niyang angkinin ng lupain ni Tales.
Sinabi pa nito na nararapat lamang daw ang parusang ito sa mga taong hindi marunong sumunod sa utos ng pamahalaan. Dagdag kaalaman lang mga kasama, si Padre Clemente ay isa sa mga tao na nangdiin kay Cabezang Tales, kaya nadakip si Cabezang Tales. Sinabi ni Padre Clemente na nagawa niya yon dahil ayun lang dapat gawin ng isang tao at tsaka wala daw siyang kasalanan. Pero ang totoo, kaya nagsumbong siya hindi dahil sumusunod lamang siya sa batas, kundi meron siyang masamang intensyon. Gusto niyang kunin o angkinin ang lupain ni Cabezang Tales. Alam niyo ba na si Padre Clemente ay kilala bilang isang pare na nagbibigay ng lupa, pero kabaliktaran nangyari. Lupain ni Cabezang Tales ang gusto niyang kunin. Sa halip na siya yung magbigay, gusto niyang mangangkin. At sinabi niya pa rito na hindi niya daw tungkulin na mangusig o mangdiin. Pero, ginawa niya na. Nakarating naman kay Hermana Pencha, reliyosang pinaglilingkuran ni Huli ang balita. Siya ay nag-atanda at sinabing, kung kaya tayo pinadadalhan ng Diyos ng ganyang parusa, sa kadalasan ay dahil sa tayo makasalanan, o kaya meron tayong mga kamag-anak na makasalanan na dapat sanang turuan natin ng kabaitan ngunit hindi natin ginawa. Tinutukoy niya rito si Huli na sa kanyang paningin ay makasalanan. Ating balikan, bakit nga ba naging alipin si Huli? Bakit nga ba siya nagpaalipin kay Hermana Pencha? Nung nadakip si Cabezang Tales, walang magawa ang kanyang pamilya dahil kailangan pa siyang tubusin sa halaga na hindi naman nila kayang bayarin. Kaya si Huli, bilang isang anak ni Cabezang Tales, ay gumawa ng paraan upang tulungan ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagpapaalipin kay Hermana Pencha. Si Hermana Pencha kasi ay isang kaya doon si Huli, na saan ikinalungkot naman ng kanyang lolo na si Tandang Selo. Sinabi pa nito na maaari na mag-asawa si Huli, ngunit hindi pa marunong magdasal. Magdarasal daw ng ama namin, ngunit hindi man lang daw huminto. Pagkatapos ng sumayo nawa ang ama, si Hermana Pencha ay nagpasalamat sa Diyos sa sinapit ni Cabezang Tales upang ang kanyang anak na si Huli ay matubos sa kasalanan at maturuang manalangin ayon sa mga prayle. Hindi pinapayagan ni Hermana Pencha ang napuntahan ni Huli si Tandang Selo. Si Huli ay kailangang magdasal at isulit ang 250 halagang ibinabayad niya rito. Nalaman naman ni Hermana Pencha na pumunta si Basilio sa Maynila upang kunin ang perang naipon na ipantutubos kay Huli. Dahil dito ay pinagbasa niya si Huli ng pulyeto tungkol kay Tandang Basyong Makunat. Ito ay babasahin ukol sa relihiyon na nagsasabing nawawala ng kaluluwa ang mga kabataang mag-aaral at pupunta sa Maynila. Hinikayat niya rin si Huli na pumunta ng madalas sa kumbento. Nagsasaya naman ng mga prayle sapagkat nanalo sila. Sinamantala nila ang ari-arian ni Cabezang Tales. Nang makabalik naman si Cabezang Tales sa kanyang buhirin, ay natagpuan niya itong may bago nang naging may-ari. Hindi makapagsalita ang ama, si Huli ay naging alipin. Umupo na lamang siya sa tabi ng kanyang ama at hindi umimik maghapon. Tumanggap ng utos ng tenyente ng Guardia Sibil na samsamin ng lahat ng armas at ito'y kanyang tinupad sapagkat tungkulin niya raw ito. Pangalawa, naghugas kamay ang tagapangasiwa ng mga prayle na si Padre Clemente nang malaman niya ang balita. Pangatlo, si Huli ay naging alipin ni Hermana Pencha. Pang-apat, nalaman ni Hermana Pencha ang balita. Sinabi niya na kaya sila pinaparusahan ng Diyos ay sapagkat sila ay makasalanan at tinutukoy niya rito si Huli dahil ito'y hindi marunong magdasal. Panghuli, nagdiwang mga prayle dahil sila ay nanalo. Tayo naman alamin bakit nga ba si Pilato ang pamagat ng ika-9 na kabanata. Ang pamagat ay si Pilato dahil ang kabanata ay tumatalakay sa mga palagay ng mga tao kung bakit nangyari ang mga bagay na iyon sa pamilya ni Cabezang Tales. Ang mga galaw ng mga tao,
dito sa loob ng kabanata ay maaaring ihambing sa paghuhugas ng kamay ni Pilato nung nagpataw siya ng parusa kay Jesus, kahit siya ay sangkot sa pangyayari. Inihalintulad ni Dr. Jose Rizal ang tinitin ng Guardia Civil kay Poncio Pilato, sapagkat mababasa sa kabanatang ito na tumupad lamang daw ang tinitin ng Guardia Civil sa kanyang tungkulin, na kung saan kapareho sa ginawa ni Poncio Pilato nung siya ang magdesisyon kung ipapako ba si Jesus o hindi. Si Cabezang Tales naman ay inihalintulad kay Jesus dahil pareho silang inuusig ng mga taong relihiyoso o mga tinuturing banal, mga banal-banalan. Ang mga praile naman ay inihalintulad sa pinuno ng mga Hudyo, sapagkat sila ay nagsumbong at nagpasimula ng gulo para madakip si Cabezang Tales, na kung saan ganyan din ang ginawa ng mga pinuno ng mga Hudyo kay Jesus. Si Hermana Penchang naman ay inihalintulad sa mga taong agad nanghuhusga sa kapwa. Si Huli at ang pamilya nito ay kanyang minamaliit. Lahat ng tao ay walang karapatan mang-api ng kapwa, kahit ano o sino pa ito, sapagkat lahat tayo ay pantay-pantay na ginawa ng Diyos. Respeto at pagmamahal ay dapat isabuhay ng bawat isa. Pangalawang aral, hindi lahat ng tao ay mapapagkatiwalaan, katulad na lamang ng mga tauhan sa kabanata nito, sina Hermana Penchang, mga praile, tinitin ng Guardia Civil. Ang mga praile at si Hermana Penchang ay pakitang tao lamang, religyoso, ngunit mas madilim pa ang kalooban nila kaysa sa uling. Ang tinitin ng Guardia Civil ay pakitang tao lang din, ginagamit ang posisyon sa maling paraan. Ano ba na maaari nating ihambing ang nilalaman ng 9 na kabanata sa totoong buhay? Paano ba? Sa anong paraan maihahambing ito? Makikita natin sa 9 na kabanata ang mapapait na karanasan ng mga tauhan ng sinatandang Selo, Cabezang Tales at Huli. Sila ay inaapin ng mga tao. Ang masaklap pa dito, ang nangaapi sa kanila ay tinuturing banal, sapagkat sila ay relihiyoso o relihiyosa, na kung saan nangyayari din ito sa totoong buhay, lalo na sa Pilipinas. Karamihan sa kanila ay sinasabi na mahal nila ang Diyos, ngunit ang iba sa kanila ay may galit sa kapwa. Ang Pilipinas kasi ay kilala dahil karamihan sa nakatira dito ay mga Diyos. Pero kung ating pagmamasdan, ang karamihan sa kanila ay relihiyoso o relihiyosa lang. Ang ibig sabihin, hindi talaga nila minamahal ang Diyos, hindi nila sinusunod ang Diyos. Ang sinusunod ng iba ay relihiyon. Kaya kung ating pagmamasdan, laganap pa rin ang diskriminasyon sa bawat isa. Parang mga praile at si Hermana Penchang lang sa 9 na kabanata, mga banal-banalang pero may tinatagong kasamaan o kasakiman sa puso nila. Mas tinutuon nila ang pagpapaganda nila sa kanilang imahe, kahit mali na ang ginagawa, kaysa sa pagkakaroon ng magandang puso. Sila ay pakitang tao lamang. Alam niyo ba na walang taong nagmamahal sa Diyos na kinapupuotan ng kapwa? Ibig sabihin, hindi mo mahal ang Diyos kung may galit ka sa iyong kapwa mo. Aminin man natin o hindi, kung hindi niya minamahal ang kapwa, hindi niya minamahal ang Diyos, kahit nasabihin niya pang mahal ko ang Diyos. Pangalawa, maihahambing natin ang 9 na kabanata sa hustisya meron sa Pilipinas. Mababasa natin sa kabanata na walang hustisya o walang katarungan sa nangyari sa pamilya ni Cabezang Tales, lalo na kay Cabezang Tales. Sila'y walang kalaban-laban dahil ang may laban lang ay mga mayayaman o may mga kapangyarihan. Katulad din sa Pilipinas, hindi may bibigay sa iyo ang hustisya na nais mo hanggang wala kang pera na nilalabas. Ang hustisya ay para lang sa mga may kapangyarihan. Kahit ikaw ay may kakayahang magboses o magsalita, hindi ka nila pakikinggan, hindi nila pakikinggan ang daing mo hanggang wala kang ginto. Dito nagtatapos ang pagbabahagi ko sa nilalaman ng 9 na kabanata. Naway nadagdagan ng iyong kaalaman tungkol sa nobelang El Filibusterismo na isinulat ni Dr. Jose Rizal.